Parang awa nyo na. Totoo po iyan. Alam mo, Manong Ted, masyado kang halata. Alam niyo po, ang mga senador, hindi natin yan masisisi kung ang gusto nila ay i-dismiss ang naturang political process na impeachment. Karapatan nila yun, you need to respect. Hindi po pwedeng magmamaktol ka. Kasi si Inday Sara, hindi ma-impeach. O tingnan mo, tuloy natin yung pangalawang banat pa niya. Oh. So ngayon, ano ba ang gusto nyong itago Uy! dito po sa trial na ito? Atin lang inuulit mga kapatid, hindi po hinuhusgahan dito ang Vice Presidente na siya ay guilty. Mga sinasabi mo, nanghusga ka na eh. Ang tindi ng bintang, no, ano daw yung itinatago. Anong itatago? Wala, para sa akin, wala namang dapat na itago ang mga senador. Yan ang pananon ng mga senador eh. De facto dismissal. Wala kang magawa dyan. So kung meron kang kakamping mga senador dyan sa Senado, utusan mo na tumutol. Ang problema, walang tututol eh. Unanimous decision nga, Manong Ted. Pipirma sila, balita ko nga eh, 23 out of 24 eh. Pero sabi nila daw, Bisdak, 16 lang. Pero dismiss. Bakit na naninisi na, oh. Tuloy, oh. Dito po mga kapatid, ay ang atin lang panawagan na sundan po yung proseso. Huwag niyo po itong baluktutin na mga probisyon ng batas dahil kahit na po hindi abogad, madali pong maintindihan ito. Hoy! High blood na! Bato, kasalanan mo to. Binaluktot mo daw kasi. Kasalanan mo, Chis Escudero. Binaluktot mo daw yung proseso. Yung probisyon. Alam mo, Manong Ted, stress na siya, no? Huwag masyadong seryoso, Manong Ted. Hayaan mo yung mga senador sa kanilang diskarte. Di ka man senador, takbo ka na lang siguro sa sunod para diretso kubita ka pag hindi ka nagbago ng ihip ng hangin, eh. Ihip ng hangin ni Palaka yung nanalaytay sa'yo ngayon, eh. Tuloy, oh. Parang awa nyo na. Totoo po iyan. Parang awa nyo na daw. Bato, nagmakaawa na si Pailon sa'yo. Putang ina, ang laki siguro ng talent fee, Manong Ted, ha? Ba't merong parang awa nyo na? Bakit parang awa nyo na? Huwag ka nagmakaawa. Kamag-anak mo ba yung nag-file ng impeachment? Punta na, visit na maawa nyo dito. Naloy, kawawa naman. Parang awa nyo na po sa bayan. Hoy! Dahil ito at ito ang kulang sa bayan na ito, accountability. Kaya naman po walang nagtatanda. Dahil ang hustisya, mga kapatid, hindi po na papataw maging doon ng maayos at mabilis doon sa not guilty at maging doon sa sinasabing guilty. Hoy! Hoy! Gising! Pailon ngayon! Parang awa nyo na daw. Si kailangan daw may managot. Manong Ted, kilala mo ba kung sino yung sinasabi mong i-convict, itutuloy yung trial? Kilala mo ba si Vice President Inday Sara? Kilala mo ba mga Duterte? Tayo na. Yung mga birada mo na yan, parang lumalabas ngayon, iniisip mo, si Inday Sara ay corrupt.
kurakot si Inday, yan ang tingin mo? Kay Inday, kaya nagmakaawa ka. I-trial daw talaga. Kasi para managot, may accountability. For your information, Manong Tid, ang mga Duterte hindi kurakot. Si Vice President Inday Sara, hindi yan kurakot. Bigyan kita ng halimbawa. Maghanap ka ng bansa. Ay, maghanap ka ng bansa. Sorry international yun Local lang. Maghanap ka ng lugar sa Pilipinas, syudad sa Pilipinas, na walang utang ni piso. Baka magulat ka, sasabihin ko sa'yo, meron. Ang nagbubukod tanging syudad na walang utang ni piso ay ang Davao City. Nabura lahat ng utang ng Davao City. Kahit 5 sentimo na bayaran. Sinong mayor doon? Manong Tid. Vice President Inday Sara. Tapos ngayon gusto mong i-trial dahil sa korupsyon? Tangingot naman natin. Kasi kung korrupt si Vice President Inday Sara, dapat yung syudad niya sa Davao, iniwan niya sandamakmak ng utang. Kung ngayon, ni piso walang utang, nakakahiya naman. Di ka ba nahiya, Manong Ted? Na yung ita-trial natin ay yung syudad na pinanggalingan niya, walang utang kahit piso. Diyan pa lang, maliwanag po na hindi kurakot si Inday Sara. At yung findings ng kuha, hindi mo alam. Di ba? Merong findings ang kuha, ang sinabi, walang korupsyon. Sumunod ang Office of the Vice President sa panuntunan. O bakit ituloy mo ang trial? Bakit ka nagmakawa? Dapat ganito ang sasabihin mo. Maawa kayo mga petitioner, mga complainant ni Vice President Inday Sara. Tumigil kayo. Dahil mapapahiya lang kayo na sinasabi ninyong kurap si Inday. Dahil si Inday Sara hindi kurakot. Tuloy natin konti. At dito mga kapatid, klarong-klaro po naman din yung pong kaibahan ng political thief sa mga ordinary thief. Ayoko na lang makasakit pa ng mga damdamin ngayon, baka nakikinig po ang iba sa kanila. Dahil talaga pong kaya ganito tayo eh. Ito po, mataas na opisyal. Kaya po yung provision dito ay talaga namang, impeachment eh. Ang kanyang dadaanan na proseso. Ito magandang kaso po ito. The curious case of Dennis Cunanan. Wag na po natin yan talakayin, Mal. Walang kwenta. Si Pylon umiyak dahil sa impeachment ni Inday Sarang, mababasuran didbol na. Gusto daw niya manood, kaso wala na siyang mapanood. Nagmakaawa na. Sagutin lang natin si Pylon doon sa Fort Worth para may matutunan din tayo. Ito po, pakinggan po natin si Attorney Torion para meron po tayong matutunan lahat at hindi po tayo magpadala dito sa sentimento ni Pylon tungkol sa Fort Worth na yan. Narito po yung legal term. Ito po yung tamang pagpapaliwanag tungkol sa Fort Worth. Huwag po kayong maniwala kay Pylon. Mukhang may karga eh. O ito, pakinggan natin. Ginagamit ng ilang grupo ang salitang Fort Worth sa 1987 Constitution para igit ang mabilisang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanila, ang Fort Worth sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ay nangangahulugang dapat agad simulan ang pagliliti sa Senado matapos ang transmission ng Articles of Impeachment. Pero giit ng PDP Laban Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, hindi agad-agad ang ibig sabihin ng Fort Worth. Anya, ang tamang interpretasyon nito ay ang pagsisimula ng pagliliti sa takdang panahon na itatakda ng Senado bilang impeachment court. It should be interpreted in consideration of the requirement that an impeachment complaint should be verified, that an impeachment trial... Bago ituloy ang anumang proseso ng impeachment, kinakailangan matiyak na ang reklamo ay verified at sumusunod sa due process. Ayon sa batas, ang reklamo ay dapat may kasamang sworn statement mula sa nagrereklamo, batay sa personal na kaalaman o mga dokumento at may sapat na ebidensyang sumusuporta dito. Kung hindi ito masusunod, may panganib na mabasura ang kaso dahil labag ito sa saligang batas. In this case, hindi kasi verified. Ang tingin natin, may problema iyon sa verification requirement
dahil po minabilis masyado yung pag-file noong February 5 of 2025. At saka hindi rin inaksyonan yung first 3 impeachment complaints, no? Tinulugan nila ito. Ayon Correct. kay Attorney Torion, may seryosong problema sa ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Masyado raw itong minadali na ihain noong Pebrero 5. Samantalang ang 3 naunang reklamo ay hindi pinansin o inaksyonan ng Kamara. Ipinunto rin ni incoming Senator Tito Soto III na hindi na-refer sa Senate Committee on Rules ang reklamo kung kaya't hindi ito opisyal na tinatalakay sa Senado. They sat on the 3 earlier complaints of the Vice President or against the Vice President. And then all of a sudden, in the last day of their session, they filed on February 5 of 2025 the 4th complaint, no? Without due process, with Git ni Torion, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso dahil mag-a-adapt ng bagong rules ang Senado sa 20th Congress. Hindi na rin daw maaaring gamitin ng lumang impeachment rules ng 19th Congress. Babala niya, kung ipagpapatuloy ito sa kabila ng mga paglabag, posibleng magkaroon ito ng masamang epekto sa justice system ng bansa. this is motivated by bad faith, and if this will not be stopped, this will really create a bad precedent to our country. Para sa Diyos, sa Pilipinas, Ayan. MJ Mondehat, SMNI News. Sana napanood to ni Filon. Nang maintindihan mo yung forthwith. Basa daw kasi sa Webster. Action agad daw kasi. Talakayin daw agad. Pero sabi naman ni Attorney Torion, kailangan may due process at tingnan yung mga proseso kung anong pinagdaanan, kung sumunod ba sa tama. Hindi nga sumunod sa tamang proseso Yung mga tinulugan ng mga impeachment complaint, tapos bigla na lang na-impeach, hindi natin alam. Anong talakayin? Wala na ring oras.